Hello there Capricorn, welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate dito. Okay, so takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, so Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. Pwede din namang makaresonate kayo dito, still do check your, watch your other placement signs because pwedeng makontinue doon yung reading niyo from here to there or from there to here. However, makaresonate pa rin kayo. So Capricorn, let's see ano yung pwede mangyari this month of November. Capricorn love reading. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So, titignan muna natin ano yung nangyayari ngayon, Capricorn. We're going to pull oracle cards bago tayo po bubunot ng tarot cards. So, let's see. Capricorn, love reading, November, Sun, Moon, Rising, Venus. Courage, strength. Have courage, Capricorn. So, let's pull another oracle card. Capricorn. Love reading for November. Capricorn. Sun, Moon, Rising. Yes, Capricorn. Oh, self-love. Creation, intention. So, let's pull another oracle card. This is the love message oracle card for Capricorn. May nalaglag na isa. Overthink. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. You are overthinking, Capricorn. So, from Cosmic Insight Oracle card for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus for November love reading. Spy. Because you are overthinking, nag-i-spy ka. Or, someone got their eye on you. You are doing your research. So, parang, it's either ikaw yung nag-i-spy or somebody spying on you. So, I can sense there is ikaw yung nag-i-spy dito. Kasi parang sinasabi dito ng tarot, ng oracle card is like, you need to have the courage, okay, and strength na you need to trust yourself. And, gayang na meron ditong self-love, so kailangan magtiwala ka sa sarili mo. And stop overthinking, parang ganun. And stop spying, stop stalking. Kailangan mas isipin mo na you are better than anyone else. So, let's see Capricorn, what is happening sa love life mo ngayon. So, Capricorn, you might have a Leo in your chart or placements because of this Strength card. Okay, or Aquarius in your chart, check your placements. Pisces, I can also sense Pisces or Cancer in your placements. Okay, Capricorn. So, November, Capricorn love reading. Oh, you are in pain, Capricorn. Nasasaktan ka talaga sa mga nangyayari ngayon, Capricorn. You might be dealing with an LDR, LD relationship, and feeling ko dito hindi kayo nagkakaunawa ng person na to. Parang nag-aaway kayo nito, nagkakaroon ng, maybe this person is betraying you, kaya nag-i-spy ka dito, might be thinking about the truth or gathering some information
about sa katotohanan kung ano ba talaga, and nag-overthink ka dito. Kasi feeling ko, Capricorn, you are either married ka sa taong ito, sa person mo na to, or either married ka or engaged ka, or nasaktan ka kasi nalaman mo na kasal siya or engaged siya. So, ganun lang, okay? Takes what resonates. And sobrang na-confuse ka. Bakit? Paano siya nagsinungaling sa akin ng ganito? Paano to nangyari? So, really, sa totoo lang, I can sense here, nalaman mo na may asawa siya. Yun yung nasa sense ko, pero can be vice versa, okay? So, kasi na-confuse ka dito eh. Teka lang, paano niya nagawa sa akin yun? Ang totoo ko sa kanya, you know, earth signs, they are very loyal, they are very true, and they really do, sa unang-una pa lang, sinasabi na nila yung kung ano yung gusto nila, ano yung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin, ano yung katotohanan. Gusto kasi ng mga earth signs or Capricorn na maging totoo ka lang sa kanya. Yun yung gusto nila, maging prangka ka lang kasi ganun din sila eh. So, this person offers you love, relationship, and then nalaman mo na ganito siya. So, the cycle has ended sa inyo kasi merong betrayals kasi talaga dito. And I can see here na might be you are LDR as I said earlier. Kaya, nagulat ka. Hindi mo alam na ganito pala. So, naipit ka sa sitwasyon, or baka yung person mo naipit siya sa sitwasyon between you and that person, kaya kasi nalaman mo na, or might be that's why you are spying, then nalaman mo. So, you are overthinking right now. Bakit ganyan? Bakit ganito? Anong kulang? Anong ganito? Minsan kasi yung mga Capricorn, pag they are getting emotional, minsan naiisip din nila na wala ba kong kwenta? Parang ganun. So, itong person na to, feeling ko, nagkaroon sila ng communication with that past person, or baka meron pa silang communication with an ex. Tapos, kumbaga, nagkaroon sila ng pag-aayos. So, nagkakaroon sila ng pag-aayos while you are in an LDR relationship. Tapos, while nandun siya sa point na nandyan din siya sa'yo, nakipag-usap din siya sa'yo, nakipagrelasyon din siya sa'yo, while they are also inaayos din nila yun, yung relasyon, yung marriage nila ba, or commitment nila. So, dumating talaga sa point na napapa-challenge, na-challenge na yung relationship ninyo. Meaning, may napapansin ka na, meron ng pagbabago, baka may hindi na masyado tumatawag, baka nagiging cold na, hot and cold treatment, then, nag-overthinking ka, hindi ka nakakatulog sa gabi. So, parang masyado kang nagwo-worry, hindi ka nakakatulog sa gabi. Tika lang. Dito na yung overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issue which weren't there at first. So, you are creating ano-ano may mga naiisip mo na which is hindi mo alam kung nangyayari ba o hindi mo alam kung totoo ba or hindi. Kaya yung nag-i-spy ka. Okay, kasi nag-aaway na din kayo. Kumbaga yung pag-aaway, nagiging imbalance na kayo. Kumbaga yung pag-aaway ninyo, might be may sinasabi ka na, siguro ganito yung nangyari sa inyo, ganyan-ganyan ka, nag-usap ba kayo, ganyan na ba kayo, something. Which is hindi naman totally ka-sure na yun talaga yung nangyari. Kasi wala ka namang information, wala ka namang evidence, and kaya nag-i-spy ka, na naku-confuse ka dito. Okay, so yun. Capricorn, you might be dealing with Taurus, same Capricorn, or Leo, Aquarius, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cancer, Scorpio, Pisces, or either Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Libra. So, titignan natin kung ano yung pwede mangyari this month of November for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, November,
Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. What will going to happen for November? Sun, Moon, Rising, Venus. Secret Admirer. Okay. So let's pull another oracle card. Let's see Capricorn. Decision. Okay, let's see another one. Love message. Open your eyes. If someone show you how they are, believe them at the first. So, let's see another oracle card. Cosmic Insight Oracle card for Capricorn. Sexuality. Someone is still figuring themselves out. Okay. Nagigets ko na actually. Okay. Feeling ko dito Capricorn, you're going to make a decision kasi meron ditong courage and strength and self-love, creation, intention because of what happened. Feeling ko you will going to decide to leave this relationship and after siguro ng kasi with the Ten of Swords there is a possibility na merong betrayals and also na din na separation dahil sa betrayals. Okay, so nasa self-love ka ngayon. So this month of November, so there is a possibility na you will really going to decide na this time anong gagawin mo, anong pwedeng mangyari, anong gagawin mo sa sarili mo, sa buhay mo or something. Merong secret admirer. Okay? So, feeling ko dito Capricorn, itong secret admirer mo might be, okay, same sex. So, kung babae ka, babae. Okay? Or lesbian. Kung lalaki ka, lalaki. Or gay, something. So, kasi, kumbaga, you wanted to decide, ano ba talaga ako? Parang ganun. Dito ka, as you can see, saan ba ako papatungo? Ano ba talaga ako? So, with the sexuality. And, sinasabi dito sa oracle card, open your eyes. If someone shows you who they are, believe them at first. So, might be this is about that person. Somehow, hindi naman ganun ka, agad ka naka-move on, diba? Somehow, nag-i-spy ka pa din na ano ba tayong katotohanan doon. And you're still having that overthinking. I think this person, itong may gusto sa'yo, became your friend. Tapos, kumbaga, naging concern siya sa'yo, always there for you. Yung pala, that person is also a secret admirer mo. Kaya, this person is always there for you. So, might be ang nangyari dito, this November, haamin siya sa'yo na may gusto siya sa'yo or something. So, let's see sa tarot card. Okay. So, Capricorn. Okay. So, I can see here that ikaw, parang nagiging practical ka dito sa mga nangyayari.
sa mga nangyayari ngayon this November sa situation mo. Etong person na to na secret admirer mo is became your friend na din. And then, siguro umamin siya sa'yo na, I like you. Pero same, kayo, same sex kayo dalawa. So, hindi mo alam kung na-appreciate mo ba siya. Kasi, I think, umamin siya dito sa'yo eh. Parang nag-offer siya sa'yo na, I like you, I'm attracted on you. Parang ganon. So, medyo hindi kayo hindi mo at first, sa totoo lang, hindi mo siya ganun ka na-appreciate. Pero, medyo gumulo to sa isipan mo. Etong person na to, feeling ko etong person na to, nung umamin siya sa'yo, is something na parang napa-overthink ka. Na, wait lang, bakit palagi ko siyang naiisip? Bakit palagi ko siyang nasa isipan? So, until sa nagkakaroon na kayo ng conversation itong person na to. And then, I can see that person also is always there for you. Parang, nandyan siya to support you, to be there for you nung nasasaktan ka. Something ganon. So, parang napa-challenge ka. Napa-challenge ka dito sa new world mo. Okay, napa-challenge ka dito sa new world mo this month of November na merong papasok sa'yo, someone na who wanted a commitment with you or relationship with you which is same as same sex na situation. Okay? Ang problema dito, hindi mo maintindihan bakit palagi mo siyang iniisip. Parang palagi mo siyang may gusto makita, na-appreciate, this time na-appreciate mo na yung conversation ninyo and lagi mo na din siya, parang nung nag-offer na talaga siya sa'yo ng relationship or commitment or something, na-confuse ka talaga dito. Ano ba talaga ako? Hindi ko pa alam. Straight ba ako? Or bi ba ako? Or gay ba ako? Or something. So, naipit ka dito sa sitwasyon. Sa total, naipit ka. Parang pinapakita mo lang din naman dito na okay lang kayo. Na-appreciate mo yung concern niya and yung offer niya. Pero, hindi mo pa siya sinasagot. Admirer pa lang talaga siya. Pero, hanggang sa nag-offer na talaga siya sa'yo ng love, relationship, commitment talaga. So, ang problem kasi dito, there is a possibility itong ex na to is makikipag-usap sa'yo balik, Capricorn. Kumbaga, babalik sa'yo. Kaya, litong-lito ka talaga dito sa decision mo. Kaya, meron talaga ditong decision na, which way to go? Am I straight? Or dito na ako sa someone na nakikita ko naman na concern siya sa akin, nakikita ko na mahal naman niya ako kaysa doon sa taong mahal ko pero niloko ako. Parang ganun. Kasi magipag-usap to siya sa'yo ulit, babalik to siya sa iyo ulit. Magkakaroon kayo ng communication ulit nito. So, dito, medyo malalabuan ka sa decision mo this month of November. Medyo wala akong nakitang decision from you kung sino yung pipiliin mo. Pero, ang masasabi ko dito ma-open up sa'yo yung, ma-open yung mata mo, or open your eyes, diba? Na merong something sa akin na hindi ko maintindihan, na am I straight or am I this, am I that? Kasi medyo na-attract ka din with the secret admirer mo na which same kayo, na pareho kayo na babae or pareho kayo na lalaki. So, ang problem dito is bumabalik to, which is, meron ka pang nararamdaman dito. So, titignan natin kung ano yung magiging decision mo talaga dito, Capricorn. Okay. So, I can see that you're going to gain strength, courage dito with the strength card and the card, see,
the Strength card and the Strength here. Dito sa Oracle card na feeling ko hindi mo i-accept itong secret admirer mo na to. Feeling ko none of them, ni isa, even kung babalik itong person na to, hindi din. Ayaw dito sa secret admirer mo na same kayo na babae or same kayo na lalaki, ayaw mong mapahiya. Kumbaga, ayaw mo may masabi yung tao sa'yo. Kasi might be this will be your first time na, kaya kasi na na confused ka, ano ba talaga ako? Parang ganon. So, might be this is your first time na nagkaroon ka ng ganitong klaseng situation na may nagkagusto sa'yo, same, So, ayaw mong mapahiya ka. Ayaw mo may masabi sa'yo, mga kaibigan mo, yung mga tao, something ganon. Though, andun ka sa point na you're not really sure about the situation. You're not really sure ano yung magiging outcome nito. So, napapa-overthink ka, hindi ka nakatulog sometimes about sa conversation na meron kayong dalawa nitong person na to. And you don't even know kung anong decision ang gagawin mo, as you can see here with the decision. Hindi mo even alam kung which decision to choose. Tatanggapin ko ba siya or no? So, ang ginawa mo dito is hindi mo na lang siya kinausap. Kumbaga, you gave this person a silent treatment and tinanggihan mo siya. Even itong bumabalik sa'yo, tinanggihan mo siya. Bakit? Because you choose to have a self-love. You choose yourself here. Mas pinili mong sarili mo kaysa sa maipit ka sa mga situation. Parang mas pinili mo na maghilom. Okay? At mas pinili mong mag-heal with the self-love here, to focus on here. Okay? So, mas pinili mo yan kaysa sa kung ano man mga to. So, yun yung nakikita kong magiging decision mo dito sa this month of November or in the near future. Capricorn. Okay? So, you might have an Aquarius in your chart. Or you might be dealing with Capricorn as well. Same Capricorn, or might be this is you. So, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.